Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito ay ipagpapatuloy natin ang ating series on the 10 Plagues of Egypt. At ngayon po ay ating tatalakayin ang second plague, when frogs fill the land. At ito po ay hahanguin natin sa Exodus chapter 8, 1 to 15, kung saan doon natin matatagpuan at mababasa ang kasaysayan na ating pag-aaralan ngayong umaga. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata. Exodus 8, 1 to 15. Then the Lord said to Moses, "Go to Pharaoh and say to him, 'This is what the Lord says. Let my people go so that they may worship me. If you refuse to let them go, I will send a plague of frogs on your whole country. The Nile will teem with frogs. They will come up into your palace and your bedrooms and onto your bed, into the house of your officials and on your people, and into your ovens and kneading troughs. The frogs will come up on you and your people and all your officials." Then the Lord said to Moses, "Tell Aaron, stretch out your hand with your staff over the streams and canals and ponds, and make frogs come up on the land of Egypt." So Aaron stretched out his hand over the waters of Egypt, and the frogs came up and covered the land. But the magicians did the same things by their secret arts. They also made frogs come up on the land of Egypt. Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, "Pray to the Lord to take the frogs away from me and my people, and I will let your people go to offer sacrifices to the Lord." Moses said to Pharaoh, "I leave to you the honor of setting the time for me to pray for you and your officials and your people, that you and your houses may be rid of the frogs, except for those that remain in the Nile." "Tomorrow," Pharaoh said. Moses replied, "It will be as you say, so that you may know there is no one like the Lord our God. The frogs will leave you and your houses, your officials and your people. They will remain only in the Nile." After Moses and Aaron left Pharaoh, Moses cried out to the Lord about the frogs he had brought on Pharaoh. And the Lord did what Moses asked. The frogs died in the houses, in the courtyards, and in the fields. They were piled into heaps, and the land reeked of them. But when Pharaoh saw that there was relief, he hardened his heart and would not listen to Moses and Aaron, just as the Lord had said. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Mga kapatid, gusto kong itanong, have you ever been overwhelmed by something small that multiplied beyond your control? Like for instance, nakakita kayo ng ipis, isang maliit na ipis. Hindi nyo pinansin, pero itong ipis na ito, unti-unti, kinabukasan, naging 2, naging 3, hanggang sa pagbukas nyo ng cabinet, lumabas ang katakot-takot na ipis. O kaya isang maliit na bubuwit. Nagsimula isang maliit na bubuwit, patakbo-takbo, hindi mo pinansin. Pero kalauna nakita mo, meron ng mag-asawang bubuwit, may mga inakay na bubuwit, at dumami na yung mga bubuwit. Alam niyo po yung bubuwit, yung maliit na daga. O kaya langgam. O kaya anay. O kaya yung putakte, yung wasp. Lahat po nitong mga binanggit ko, mga kapatid, ay personal kong naranasan. Noon po kami nangungupahan sa isang apartment dito sa Winnipeg. Yung pong aming bahay na inuupahan ay maliit na bahay lang, wala pong basement. Crawl space lang ang tawag.
kung saan na andoon yung mga mechanical things like yung heater, yung mga ginagamit para painitin yung bahay. Dahil malapit po siya sa lupa at sayad halos yung foundation niya sa lupa, nakakapasok ang mga daga. Kaya alam niyo po mga kapatid, napakahirap nung unang mga panahon namin dito sa Winnipeg. Ang daming dagang maliliit. Hindi nyo na malaman kung ano gagawin. Lagyan mo ng pandikit, maglagay ng mousetrap, at kung ano-ano pa. Hindi lang yon, may mga ipis din. At alam nyo, ang ipis, ang hirap po niyan ubusin eh. No? So yung langgam, praise the Lord, dito sa Canada walang anay. No? Kasi may winter dito eh. Yung anay hindi nabubuhay sa winter. Pero yung wasp, yung putakten, madalas po ako madali niyan, no? Dahil doon po sa aming garahe, ngayon may nagbabahay na putakti doon. So, na-overwhelm na po ba kayo ng something small, pero napakabilis dumami, na kalaunan it's beyond your control. Kagaya nga ng langgam, ipis, na sometimes are very annoying, at kung ito'y dumami, nagiging disaster. Kailangan mo pang tumawag ng mga extinguisher, no? Yung magtatanggal nito. O yung surot, no? Yung bugs, kung tawagin, bed bugs. Na dito po sa Canada, marami rin yung surot, no? At ang hirap po niyang tanggalin. So sa Ehipto, sa ating kasaysayan, ginamit ng Diyos ang isang maliit at ordinaryong palaka para i-humble ang isang makapangyarihang paraon. Mga kapatid, the second plague was not random. Hindi po panahon ng palaka. Hindi panahon na kung saan talagang lumalabas ang mga palaka. Diba sa Pilipinas, pag umuulan maririnig niyo yan, kokak, iba't ibang klaseng huni yan may palakang bullfrog, yun yung malalaki, maingay. Meron namang palakang bukid, mahihina, at meron pang mga palakang kabkab, yung lumalaki at yan. Iba-iba, ang daming varieties o species rather ng palaka. At itong palaka na to sa Ehipto, hindi ko alam kung anong uring palaka yan, pero hindi po yan randomly ay lumabas dahil panahon ng palaka. It was God's judgment on Egypt, at ito'y atake ng Diyos sa false god na sinasamba ng Ehipto, at para tawagin ang atensyon ng paraon na magsisi sa kanyang kasalanan. Pero ayon po sa ating binasa, Pharaoh hardened his heart. So this story teaches us that God is sovereign, and the idols of Egypt are powerless, and delaying obedience only leads to greater suffering. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nasa sitwasyon ngayon na sa tingin mo ang kalagayan mo ay bunga ng iyong pagsuway sa kalooban ng Diyos at gusto mo na mapaayos ang takbo ng buhay mo, alam mo na kung ano ang unang gagawin. At ang solusyon dito ay humingi ng totoong tawad sa Panginoong Diyos, sapagkat alam natin ito ang simula ng solusyon sa suliraning meron ka ngayon. At ito dapat ang unang natutunan ng paraon na ang dapat niyang naintindihan na ang Diyos ay sovereign over creation. At ipinakita ito ng verses 1 to 6. God told Moses, "Let my people go that they may serve me." Parating ganon. Unang pakikipag-usap pa lang ni Moses sa paraon, ganito na ang sinasabi ni Moses sa paraon, "Let my people go, let the people of God go so that we may worship God." But when Pharaoh refused, the Lord brought this time the frogs. Hindi nakuha ng water turned to blood, ngayon ay frogs coming to the Nile. Nagmula sa Nile until mapuno ang Ehipto. At ang sabi, ano ang napuno ng palaka? Bedrooms, kitchen, pati ovens.
pati yung gilingan o yung masahan ng kanilang mga arena para gawing tinapay. Lahat ito'y napuno ng palaka. Sa Egypt, frogs are religion, are associated with religion. Yung palaka sa Ehipto ay isang Diyos. Associated ito sa kanilang Diyos-Diyosan na si Heket. At itong si Heket, babae ito, Diyosa ng fertility. At often depicted with the frog's head. Kaya kung inyong makikita mga kapatid, no, atake ito kay Heket. And by sending an overwhelming number of frogs, God showed His sovereign power over their false god. Kaya hindi aksidente na palaka ang ginamit dito. Pwede namang ibang uri ng maliit na hayop, pwede namang ipis, pwede namang daga, pwede namang iba pa. Pero bakit palaka? Sapagkat may Diyos-Diyosan ang Ehipto na palaka. At ito nga ay si Heket. Ayan ang itsura niyan. Kaya makikita nyo yung mga paraon ay meron silang sa ulo, mga inilalagay sa ulo, kung hindi ahas, palaka. Yan ay simbolo ng kanilang pagsamba kay Heket, the goddess of fertility. At sa pagkakataong ito ang pinarating ng Diyos kay Paraon. What Pharaoh thought was a blessing, became a curse. Kaya nung unang litaw ng mga palaka, imagine niyo kung ang mga Egyptians magigising isang araw na may palaka, di tuwa sila. Kasi lumitaw yung kanilang Diyos-Diyosan. At ang presence ng kanilang Diyos ay blessing para sa kanila. Katulad ng mga Hindu belief na yung baka ay hindi nila pinapaalis sa kalye. Yung baka kapag nakaharang sa kalsada, hihintayin nilang makatawid yung baka kasi yung baka ay simbolo ng kanilang Diyos. Reincarnation ng kanilang Diyos. Sinasamba sa India ang baka. So kaya itong uri ng worship na ito hanggang ngayon makikita natin sa panahon natin. May sumasamba sa puno ng nyog, may sumasamba sa Mount Banahaw, may sumasamba sa iba't ibang uri ng mga Diyos-Diyosan. At ito po mga kapatid, we can trace back sa kasaysayan ng banal na kasulatan at dito nga sa ating pinag-aaralan sa Egypt. At itong Ehipto, nung lumitaw ang mga palaka, they thought it was a sign of a blessing. But it was a curse. So God demonstrates that He alone rules over creation. Ang sabi ng Bible, Psalms 115 verse 3, our God is in the heavens, He does all that He pleases. So ano pong matututunan natin ngayong umaga dito mga kapatid? Sa panahon natin ngayon, how can we apply this truth? Today, people may not bow to statues of frogs. Marahil wala naman kayong sinasambang palaka. Kung kayo man ay may negosyo at meron kayong palakang may barya dun sa uso, sinasabi nyo siguro, yan naman ay lucky charm lang, hindi naman namin yan sinasamba. Pero mga kapatid, may mga palaka ang ating buhay na pinagsasaligan natin ng ating pananampalataya. We put our trust in false securities like money, like careers, like relationships, or even your health. Tama po ba mga kapatid? Maaaring hindi matanggap ng marami, maaaring hindi matanggap ng iba, pero ito ang katotohanan. Marami tayong ginodiyos sa ating mga buhay. Yung iba'y ginodiyos ang kanilang mga salapi, ang kanilang mga careers, ang kanilang relationships, at maging ang kanilang kalusugan na parabang ito ay hindi na mababawi sa kanila kailanman. Na parabang ito'y kanila sa mahabang panahon. Pero totoo mga kapatid, wala tayong kontrol sa mga pinagsasaligan natin ng ating pagtitiwala.
May Diyos na makapangyarihan at kapag ginalaw, niliglig, tinanggal ng Diyos ang false securities ng ating mga buhay, ihahumble tayo to the max. At ito ang ginawa ng Diyos sa Ehipto. God sometimes takes what we idolize and shows us its futility. Can we say amen to that? Kaya pagkatapos po na lumitaw ang mga palakang ito sa verse 7 and 10, ating makikita yung powerlessness of idols and magicians. Pinatawag ng Paraon ang kanyang mga mahikero. Ano ginawa ng mga mahikero? Pharaoh's magicians were able to imitate the plague by their secret arts. But they only made the problems worse by adding more frogs. Ano ba ginawa ng mga magician? Binasa natin yung mga talata kanina. Anong ginawa ng mga magicians? Gumawa rin sila ng sarili nilang palaka. Hindi naman yun ang dapat mangyari. Ang dapat mangyari, tanggalin nila yung sumpa. Pero pinatunayan ng mga magikero na ito na kaya rin nilang gumawa ng sumpa. Ang problema, hindi nila kaya magtanggal. Kaya they made the matter even worse. Dami na ng palaka, gumawa pa ng palaka, di lalong dumami problema. At alam nyo mga kapatid, yan ang nagagawa ng mga albularyo, yan ang nagagawa ng mga espiritista, yan ang nagagawa ng mga magikero. Hindi nila nasosolve ang problema na kapag dadagdag pa sila. Have you heard of many people sick? Sinabi ng doktor, ganito karamdaman mo, ganito, may cancer ka, kailangan kang magpagamot, ikimo, operahan, tanggalin. Ano gagawin? Pupunta saan? Sa albularyo. Ang albularyo, mga ngako, naku, hindi mo kailangan gawin yan. Kailangan mo lang uminom ng tawa-tawa. No? Kung ano-ano, ihatol sa'yo. It will make the matter even worse. Naalala ko mga kapatid, no? Nung ako po ay first year college, nagkaroon po ako nung tinatawag na herpes zoster. Sa bagong termino, no, scientific masyado yung herpes zoster. Sa panahon natin yon, ang tawag doon ay shingles. Ikaw kapag nagkaroon ka ng bulutong nung ikay bata, kandidato ka na magkaroon ng shingles. Yung pong shingles ay butlig-butlig na may tubig, tumutubo yun sa isang parte lang ng katawan. Pag sa mukha, either kanan o kaliwa. Kapag sa dibdib, kanan or kaliwa. Basta isang kabyak lang yon. Lagi yung gano'n ang shingles. Yung sa tiyan, isang kabyak lang, paikot, parating gano'n. Ewan ko kung anong ipaliwanag doon. Pero ayon sa mga doktor, tutubuan ka nun. Either isang parte lang ng kamay, no? Isang parte ng hita, pero ubod po ng sakit ng shingles. Tagos nga ho hanggang laman yung butlig na yun eh. At ang tagal mawala. Yun po ay viral, hindi po yun bacterial. Ibig sabihin po nun, kusang gagaling. Kusang gagaling. Pero matagal ang kirot. Ano po? Hindi ko makakalimutan dahil hindi naman pamilyar ang mga magulang ko sa ganong klase ng sakit. Nung araw naman, hindi pa natin alam na shingles pala yon. Ang tawag ng matatanda, kulebra. Ano kung ano yun? Kulebra ika yan. So, anong ginawa? Bata pa rin naman ho ako noon. Meron kaming kamag-anak na albularyo. Alam niyo po ginawa ng albularyo sa akin? Nagnganga. Alam niyo po yung nganga, yung mapula. No? Tapos, ibinuga dun sa sugat. Dito po sa dibdib ko yung sugat eh. Tagos hanggang likod. Paikot. Naku po, pagpunta ko sa doktor, ano sabi ng doktor? Alam nyo ba na yan ay hindi naman bacterial, yan ay virus. At yan ay virus, yan ay kusang gagaling. Ang ibibigay ko lang sa iyo ay, ano tawag doon, yung pantanggal ng sakit, ng kirot, pain reliever. Yun lang ang gamot dyan. Pero dahil binugahan ng kung ano-ano yan, dahil ang daming pulang-pulang, kita nga nung doktor galit yung doktor. Sabi ng doktor, laway yan. Ngayon, bibigyan na rin kita ng antibiotic dahil alam ko,
infected na rin niya ng bacteria. So ano nangyari mga kapatid? Yung viral naging bacterial. Dahil dun sa laway ng aking kamag-anak na espiritista o albularyo, na dinala po ako doon ng aking mga magulang nung araw. So it makes the problem worse. Ganon ang ginawa ng mga salamangkero ng paraon. Ang kapangyarihan ng tao madalas kapag kumontra sa kalooban ng Diyos, nagpapalala ng sitwasyon. They could not remove them. They added more frogs. So anong pinakikita nito? This highlights the futility of Satan's counterfeits. Nakakagawa, nakakapangkopya, nakakamimik si Satanas. He can mimic but he cannot save. Kaya sa panahon ngayon, maraming mga pastor, maraming mga mangangaral, mga duplicate fake preachers and fake pastors. Minimimik nila yung katotohanan pero hindi naman nakakabuti, hindi nakapagliligtas, nakapagpapalala ng suliranin. At dahil dito, Pharaoh was forced to admit God's power and he begged Moses. Pero mga kapatid, huwag niyo kakalimutan, 10 yung salot na yan eh. And every time na may mangyayari sa Ehipto, kinukonsulta pa rin ng paraon ang kanyang mga mahikero. Moses was called and Pharaoh pleaded with the Lord to take away the frogs. So Pharaoh's magicians could imitate the miracle by producing more frogs, but they could not remove them. Only God could take away the plague when Moses prayed. The world can imitate power, but only God brings true deliverance. Can we say amen? Now, mahalaga po yung susunod na talata, yung verse 10. Let us notice verse 10. When Moses asked the Pharaoh, kailan mo gustong mawala ang palaka? Sabi ni Moses kay Paraon, bibigyan kita ng pagkakataon, pumili ka ng araw. Kailan mo gustong mawala ang palaka? Mga kapatid, kung ikaw ang may problema at gusto mong masolve ang problema mo, kailan mo gusto itong masolve? Eh di ba right there and then? Ngayon. Pero ano ang sagot ng Paraon? Bukas. Ang tanong bakit? Why tomorrow? He could have asked for deliverance today, immediately. Pero yung katigasan ng pride ng Paraon, he delayed obedience. Kasi po tatanggalin ang palaka sa kasunduan na palalayain ang bansang Israel. Tama? Tatanggalin ang palaka pero you will let my people go, says the Lord. Pero ang tanong, kailan mo gustong gawin yan? Papalayain ko. Ay teka, wag muna ngayon. Bukas na lang. Nakita niyo po mga kapatid? How often do we do the same? We say, I will repent. Tomorrow, I will stop drinking wine. Tomorrow, bukas na lang, I will serve God. Tomorrow, I will change my life. Tomorrow, but every delay is another day of slavery to sin. Every delay is another day of disobedience. Every delay is a sin. And we don't want to just get rid of it. Amen mga kapatid. Kaya pagdating sa kaligtasan, 2 Corinthians chapter 6 verse 2, ano sabi ni Pablo? Now is the day of salvation. Not tomorrow. Not the next day. Today is the day of salvation. Now, ano ang danger nito? Mababasa natin sa verses 11 to 15. The danger of a hardened heart.
When God removed the frogs, Pharaoh's heart hardened again. Pharaoh seen the power of God. He had experienced God's mercy, but still he refused to submit. So dito makikita natin, ang gusto lang ng Paraon ay relief from the consequences, but not repentance from sin. Paulit-ulit ito na makikita natin sa bawat salot. Nakakadalawa na po tayo na salot. Makikita natin sa pangatlo, pangapat, panlima, hanggang pansampu na ang Paraon wala talagang intensyon na sumunod sa Diyos. Na ang kanyang puso ay nananatiling matigas. So this is the danger of a hardened heart. It wants God's blessing without God's lordship. And human cannot do anything about it. Sinners can never do anything about it. Palatandaan na ang Diyos lang talaga ang may kapangyarihang bumago ng puso. Ang Paraon ay pinahintulutan ng Diyos na tumigas ang puso. Hindi siya pinakialaman ng Diyos. Hindi ginalaw ng Diyos ang kanyang puso. Hindi ni-regenerate ng Diyos ang kanyang puso. May layunin ng Diyos kung bakit ganon si Paraon. And Romans chapter 9 verse 17, doon natin makikita na sinabi ng Diyos, itinaas kita Paraon para maluwalhati ang aking pangalan sa buong sanlibutan. By the way, matatalakay natin ito sa mga susunod pa araw. Mas mabibigyan ito ng linaw, inunahan ko lang kayo. So ultimately, Pharaoh's stubbornness led to greater judgment and reminding us that resisting God always ends in destruction. Ang pagsuway sa Diyos lagi hahantong sa kapahamakan. We must not mistake temporary relief for true repentance. Many people cry to God only when in trouble. But once the problem is gone, they return to sin. Pag nabubuking, pag nahuhuli, bumabait. Ang mga diskaya, yung nahuli sa flood control project, ang babait ngayon eh. Hindi po ba? Nagiging makadiyos. No? Pag nabubuking na, nagiging makadiyos, nagiging mga pilantropo, nagbibigay sa mahirap. Pag nabubuking na, akala mo hindi makabasag pinggan. Pag may mga posas na, kababait na eh. Pero pag nawala na yung problema, they return to sin. But true repentance, mga kapatid, is different. True repentance is a change of heart that turns to God permanently. And that can only happen when God changed the heart. Ezekiel 36:26, Diyos lang ang pwedeng bumago ng ating mga puso. Amen? Now, tingnan po natin kung ano ang connection nito kay Kristo. We can see the Christ-centered connection. Ang salot na ito na palaka points to Christ. Bawat salot, kahapon yung water turned to blood, ay dinala tayo sa krus ni Kristo kung saan doon nabubo yung kanyang dugo. Now, ano ang koneksyon ng second plague kay Christ? This plague points us to Christ. Where Pharaoh failed to obey God, Jesus obeyed perfectly. Where the frogs brought filth and death, Christ brings cleansing and life. The plagues reminds us of the judgment we deserve. But at the cross, Christ took that judgment upon himself so that we might be set free. Can we say amen? Now, to conclude the second plague teaches us three
truths. One, God alone is sovereign over creation. Pwedeng gayahin ng mga salamangkero, pero ipinakikita ng pangyayaring ito ang kapangyarihan ng Diyos sa creation. Idols and Satan's counterfeits are powerless to save, and hardening our heart against God only leads to greater judgment. I hope na intindihan po natin ang lesson ng ikalawang salot. Kung ating mga puso ay tumitigas, kung ating mga puso ay patuloy na tumatanggi sa biyaya ng Diyos, magsuri po tayo ngayon. Humingi tayo ng awa sa Panginoon. Pharaoh said, tomorrow, but God calls us to respond today. Will you surrender fully to Christ, or will you harden your heart still? So pagbulay-bulayan po natin, narito ang ilang reflection questions. Number 1, what frogs has God allowed in your life to show you His power over false securities? 2, in what ways do we delay obedience to God, saying tomorrow instead of today? And third, how can we guard against a hardened heart and live in daily repentance? Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we thank you, we worship you, we bring back all the praises and glory to your name. Patawarin mo kami kung nasumpungan mo kami sa pagmamataas. Patawarin mo kami if we rely more on the works of our hands than on the works of your hands. Patawarin mo kami sa aming pagtitiwala sa mga gawa ng kamay, higit sa pagtitiwala sa gawa ng iyong mga kamay. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, and I am praying for your will to happen in our lives, especially sa aking mga kapatid. Tulungan mo po sila sa kanilang mga kalagayan sa buhay, anuman ang kanilang mga pinagdadaanan. Inilalapit ko po sila sa iyong kapangyarihan. Abutin mo sila, Panginoon, saan man sila naroroon ngayon. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.